Nakakuha ng Lake Show ang panalo sa Battle of LA kanina sa score na 125-122. Para sa mga di nakapanood ng laban, pinangunahan ni Luka Magic ang opensa ng Lake Show matapos score ng 38 points. Samahan pa yan ng 11 assists, 6 rebounds, 3 steals at 1 block. Grabe ang pinakita ni Luka kanina mga idol no, literal na mala MVP performance talaga ang ginawa niya. Hindi rin nagpolo itong sa AR-15 at siya nga tinaguri ang second leading scorer sa laban na to matapos score ng 29 points with 6 rebounds, 2 assists at 2 steals. Tinapos naman ni LBJ ang game na to na nakagawa ng panibagong double-double sa kanyang NBA career with 13 points, 11 assists, 3 rebounds at 1 steal. Habang si DeAndre Ayton ay nakapagtala din ng 13 points with 7 rebounds, 1 assist at 1 block. Kung mapapansin nyo, hindi ko nabanggit ang pangalan ni Marcus Smart sa leading scorer ng Los Angeles Lakers. Pero alam nyo mga idol, kahit na hindi siya naging leading scorer kanina, masasabi ko pa rin na siya ang naging X-factor sa laban na to. Bakit ko nasabi? Ipapakita ko sa inyo. Bukod sa magandang depensa na pinamalas ni Marcus Smart sa game kanina, alam nyo ba na isa rin siya sa naging dahilan kung bakit nakakuha ng Lake Show ang momentum, lalo na sa bandang fourth quarter. So eto, kung mapapansin nyo sa last 6 minutes and 36 seconds ng fourth and final quarter, hawak ng LAC o Los Angeles Clippers ang kalamangan sa score na 106-104. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina kung bakit ko nasabi na naging X-factor or game changer ng Lake Show itong si Marcus Smart. So ayan, sa senaryo na to gumagamit ang LAC ng 3-2 zone defense. As you can see, si LBJ ang may hawak ng bola. Sa pwesto na to ng LBJ, aaklain mo talaga nagagamit siya ng high post laban sa smaller defender niya. Kaya naman nakaabang nga dito si Benedict Mathurin na kung saan siya dapat na bumabantay kay Marcus Smart. Kung mapapansin nyo mga idol, mayroon talagang space dyan si Marcus. Kaya naman nung nakita to ng LBJ without hesitation, ibinigay niya agad yung bola dito. Marcus Smart, catch, fires, buckets. Ang isa pang nakita ko dito na pagkakamali ni Mathurin, hindi niya mga idol tinaas yung kamay niya kaya mas nakatira ng maayos itong si Marcus Smart. Matapos pumasok ng right corner 3-pointer niya ni Marcus Smart, Lakers back on top sa score na 107-106. Katulad ng kanina, ganun lang ulit ang mangyayari dito. Babasagin ni LBJ yung depensa ng kalaban tapos nung nakita niya si Marcus Smart na open na sa right corner, ibibigay niya yung bola dito. So ayun mga idol, tignan nyo naman, talagang nawasak na dito ni LBJ yung depensa ng Clippers kaya open na naman si Smart sa right corner. Syempre ano pa nga bang gagawin? LeBron with the kick out pass to Smart. As you can see, hinabol dito ni Mathurin itong si Smart kaya hindi agad siya nakatira pero mautak din talaga itong si Smart. Kaya nga Smart, di ba? Ang nangyari tuloy, napasabit niya itong si Benedict Mathurin. Pero ang problema, nagmintis yung free throw ni Smart. Para sa mga di napanood ng laban, dyan na nagsimula ang magandang momentum ng Los Angeles Lakers. Kaya naman sa bandang huli, nakuha pa rin nila ang panalo laban sa koponan ng Los Angeles Clippers. Kayo mga idol, anong masasabi nyo sa ipinakitang performance ng Lake Show kanina? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming salamat sa solid suporta nyo mga idol. It's your boy King Jan. I'm out.